Good day everyone. Today po may tutorial po tayo ngayon. This is for mostly mga nasa photography po, no? Lalo-lalo na mga nasa food photography, no? So kung nagpo-food photography ka, pwedeng kailangan mo po ito, no? Mostly kailangan nyo po ito, no? Siyempre gusto nyo, pagka nagsishot kayo, nasa big screen yung monitor nyo, no? May live view kayo na malaki or nasa big screen, no? So this time, ang gamit nating application dito is yung QDSLR dashboard, no? Yan. So kung napapansin nyo, naka-wired connection tayo, no? Ang gamit natin dito ay USB to camera cable, no? So yan, kung ano makikita ng camera ninyo, yun din makikita ninyo ang inyong monitor or sa laptop na live view, no? Hindi to monitor, laptop tong gamit natin, no? Yan. So, live view po siya. QDSLR dashboard ang pangalan ng application natin. So, paano siya kinoconnect, no? So, i-close ko lang muna yung application natin. So, gamit natin yung wired, no? So, ngayon, so, i-close lang natin yung application natin. So, off natin yung ating application. Exit natin. So, paano siya gumagana, no? Paano siya i-connect? So, unang-una, siyempre, kung yan, start tayo sa simula, on natin yung camera natin, tapos, siyempre, ma-recognize ng ating laptop, no? Tapos, ito yung ating icon, no? Ayan. QDSLR dashboard. So, open lang natin yan, double click. So, double click. Pag double click mo siya, ito yung pinaka-dashboard ng ating QDSLR, no? Yan. So, pwede nyo siyang i-connect through wireless. So, dahil wired yung gagamitin muna natin, so wired muna tayo, no? So, click lang natin itong wired connection, yung wired na icon, yung USB na icon. Then, wait natin, ma-connect, no? Kapag pinindot nyo yung wired connection, kung mapapansin nyo, naka-live view na tayo, no? Ayan, live view. Pero wala siyang live view dito sa camera natin. Paano natin siya ilalagyan? Simple lang. Click na lang tong icon na to, yung camera na icon sa camera nyo. Then, pag click nyo yan, ayan. Meron na kayong live view. And at the same time, naka-duplicate siya dun sa ating laptop or yung sa application natin na QDSLR dashboard yan po, no? So, kung saan mag-shot tayo. Ayan, shot tayo. Ayan. Ayan. Kung ano yung maka-capture ng camera nyo, i-display nyo dun sa inyong laptop po, no? So, ayan. Sabi sabihin na hindi nyo effective to or mostly gagana to or mas kailangan to ng mga nasa food photography kasi para hindi na, meron kayong big screen na view or live view. So, naman, nakikita nyo naman kung ano yung makapture ng ating camera, hindi yung madi-display sa ating screen, no? Ito yung application po natin ay QDSLR dashboard. So, ayan. So, ganun lang kadali mag-connect ng camera dun sa application natin na QDSLR dashboard, no? Ayan. So, kung gusto nyo na itong application na to, i-DM nyo lang ako sa Facebook or sa TikTok, Boss TV Tutorial po, no? At mapapanood ko yung full video tutorial natin sa YouTube, no? Sa PisoNet Boss TV, no? So, yan. So, since tapos na tayo sa tutorial kung paano mag-connect ng connection ng wired sa laptop natin through QDSLR dashboard. So, turuan ko naman kayo ngayon kung paano nyo i-connect yung camera ninyo sa laptop wirelessly, no? So, hindi nyo natin kailangan ng cable, no? So, this time, tanggalin natin yung cable para hassle, para hindi na kayo hassle po pag nasa food photography kayo, lalo na pag nagsashot kayo, no? Na minsan sumasabit yung kamay nyo dito sa wire na to, no? So, off ko muna tong QDSLR natin. Then, off natin tong camera. Binutin natin yung camera cable, no? Ayan. Okay. So, yan. Camera na lang, no? So, ayan.
Start na tayo tutorial natin para sa paano natin makakonect yung ating mga camera wirelessly doon sa application natin na QDSLR board. So, una-una, open natin ulit yung ating application. Ayan, QDSLR dashboard, no? Tapos, ang gagawin natin, so yan, naka-open na natin yung camera. Ayan, naka-open yung ating camera. So, dapat gagana itong Wi-Fi connection na to, lalo na kung merong Wi-Fi po yung inyong camera po, no? So, gamit natin ngayon is Canon na 200D, may built-in na Wi-Fi po. So, kung may Wi-Fi yung camera is, gagana po sa inyo itong function na to, no? So, ang gagawin lang natin, pipindot natin yung Canon itong Wi-Fi, no? Pag pindot natin ng Wi-Fi Canon, lalabas dyan, searching for Canon Sony Wireless, no? Finish searching for Canon, no? Pero wala siyang, hindi siya connected, so, no? Hindi pa siya connected. So, bakit ayaw niya mag-connect? So dapat, ang una nyo gagawin is, i-connect natin yung Wi-Fi na itong camera sa ating laptop, no? So, ang gagawin natin, turn off muna natin itong, application natin, tapos punta tayo sa Wi-Fi, no? So, sa Wi-Fi icon, yan. Tapos, punta kayo dito sa Wi-Fi. Yan. So, kung mapapansin nyo, ayan, wala yung, kailangan i-connect natin yung camera natin sa laptop natin, no? So, para ma-open natin yung Wi-Fi natin, punta tayo dito sa ating camera, sa menu. Tapos, punta tayo dito sa function, no? Function setting. Tapos, hanapin nyo yung ating sa may number 1. Yan. Pag nasa number 1 kayo, wireless communication setting, no? Click nyo lang yan. Tapos, kung may mapapansin kayo, Wi-Fi setting, no? So, pagdating sa Wi-Fi setting, ayan, enable nyo lang. Yan. Tapos, pupunta kayo dito sa Wi-Fi function. Pagdating sa Wi-Fi function, kung mapapansin nyo, lalabas yung pangalan natin, QDSLR dashboard, no? So, click nyo lang po yan. Then, automatic magsisearching siya. Yan, waiting to connect to device to camera using network setting, no? So, ito yung SSID and ito yung password, no? Tapos, pag na-open nyo yan, nandyan na siya sa, sa part na yan. Yan. Pupunta po kayo dito sa switch network, no? Yan. Tapos, punta kayo dito sa Wi-Fi nyo. Then, refresh lang natin. Ayan. So, ayan. Makapansin nyo, pag na-i-connect na natin, ayan, nakalagay, di ba? Waiting to connect to device to camera. Tapos, pag ni-refresh nyo yung inyong sa Wi-Fi, nakikita nyo, lalabas yung pangalan ng camera natin, EOS 200D, no? So, kiklik nyo lang yan, then connect. So, ibig sabihin, gagana itong application na to, kahit wala siyang Wi-Fi, no? Ibig sabihin, wala siyang internet connection, no? No internet to. Yung Wi-Fi connection na nito is between the laptop and your camera po. So, tingnan natin yung connection natin, no? Yan. Tapos, pag lumabas yan, pag naklik nyo yung connect dyan, i-click nyo yung sa camera nyo, yan, no? Pairing connection, no? Antayin nyo lang siya mag-pair. Tapos, after nyo mag-pair is, connection, lalabas po yung ganyan, no? EOS 200D, no internet, pero connected siya. So, gagawin nyo, open na natin yung QDSLR dashboard natin, no? So, wait natin ma-open yung apps. Tapos, di ba connected na tayo sa Wi-Fi ng laptop natin at saka yung sa ating camera, no? So, yun naman gagawin nyo, pupunta kayo dito sa icon na to, sa taas, yung Wi-Fi Canon, no? Pag click nyo yan, automatic ang lalabas dyan, searching for Canon camera wirelessly. Finish searching. Tapos, ayan, dapat lalabas na siya ng Yan. So, napapansin nyo, nakalagay lang siya. Pag sinerch nyo yung Canon,
ang nakalagay lang, finish searching. Tapos searching, ganyan, no? Ibig sabihin, nawala yung connection natin ng Wi-Fi sa camera at saka sa laptop. So, ang gagawin nyo, punta lang kayo sa Wi-Fi uli. Yan. Ibig sabihin, nag-switch siya ng connection ng pusa. Ayan, nagkapalitan siya, no? Kaya hindi siya nagko-connect. So, ang gagawin nyo lang, i-connect nyo lang ulit dun sa inyong camera. So, ayan. Pag napansin nyo, ang lumabas dun sa application ninyo is ganito, searching for Canon, tapos finish searching, walang connection, pupunta lang kayo ulit sa inyong Wi-Fi setting. Tapos, kasi pansin ninyo, iba na yung nakakonect, hindi yung camera nyo. Ayan. Tapos ito, kung napansin nyo, ito yung camera nyo na Wi-Fi nyo, connect automatically, yes, connect nyo lang. Ayan. So, wait natin yung pairing connection natin ulit. Ayan. Ayan. So, kung napapansin nyo, connected and secured. Yan ay nakalagay sa inyo, no? Tapos, balik tayo dito sa ating application na QDSLR dashboard. Pag binindot nyo yung Canon, yan, yung Canon, iba na ang lalabas dyan, no? Searching for Canon. Tapos, found Canon EOS 200 wireless camera. Yan. So, kung napapansin nyo, connected na tayo, no? Yan. Kung ano yung nakikita na uli ng camera natin, yun din yung ma-review natin dun sa inyong screen or dun sa laptop nyo, no? Pero, wirelessly, no? Wala siyang wired, no? Wala siyang wire. Walang wire connection. Ibig sabihin, hassle-free na po, no? Kapag ka nag-shoot kayo ng inyong food photography, no? Or kahit ano ba, yung kung may model kayo, kung portrait or food, nasa food industry po kayo na. Then, kung gusto niyo magkaroon din ng live sa camera ninyo and duplicate lang dun sa inyong laptop, pindutin niyo lang po yung button, yung camera logo natin or camera button dun sa ating camera, no? Ayan. Once na pinindot niyo yan, naka-duplicate na po yan, no? Ayan. Kung ano yung nakikita ng ating camera, yun din po nakikita dun sa ating laptop, no? So, example, magsha-shot tayo. Ayan. Shot tayo. Ayan. So, yan. Tapos, yan. Naka-real time naman po yan. Real time kung ano nakikita ng camera ninyo, yun din po nakikita sa application ninyo. Tapos, ayan. Tapos, may nagtatanong kung saan daw nasisave yung photos, no? Photos ng camera natin, yung sinat natin. Kung automatic ba nasisave dun sa computer natin, no? Bukod sa nasisave sa SD card, yes po, nasisave din yung mga photos dun sa ating, directly dun sa ating computer, no? So, paano yung makikita yan? So, pupunta lang kayo ang default na location ng QDSLR dashboard na location sa ating computer is punta kayo sa pictures, tapos hanapin nyo lang yung DSLR dashboard, no? Hindi siya Q, DSLR dashboard po ang pangalan niya. So ayan, so ito yung mga shots natin wirelessly and wired, no? Ayan, ito yung pinaka-last shots natin, di ba? Kung ano yung quality na nakukuha dun sa camera nyo, hindi nyo makukuha ng quality rito sa ating application, no? So ayan. So, ayan. So, ayan. Pansinin nyo, wireless. Wired, no? Wala tayong wired na kinuha, pero nakakonect tayo, di ba? So, ang pangalan ng application na gamit natin dito is QDSLR Dashboard, no? So, kung gusto nyo ng application nito para sa inyong mga shoots or food photography na event or portraits, DM nyo lang ako sa Facebook or sa TikTok, Boss TV Tutorial, no?
Or kaya naman pwede nyo mapanood yung tutorial natin sa YouTube, Pisonet Boss TV po, no? Yan. So, PM nyo lang po ako. Thank you for watching.